Okay mga kapuntos, good afternoon po sa inyong lahat. So wala sana akong plano na mag-live ngayon, pero dahil itong si Dan Maasin kasi nakipag-convo sa akin, no? Ginawa ba naman akong keyboard warrior. No? Tsaka si Dan Maasin. Meron kaming convo kasi doon sa kanyang pagkatalo, ayaw niyang mag-move on. Pinapalitaw niya na ako yung natalo. Ngayon, ako'y naglabas ng video bilang pagsagot sa kanyang nilabas na debate review kung saan mas pinakita ko na yung kanyang sinasabi na hindi nasagot, yun ay tanong na out of the topic. Natural. Out of the topic Hindi ba? Dahil out of the topic, isa sa mga basic rule ng debate is yung mga issue na labas sa topic ay wag nang pag-usapan. Kaya yun, nag-post siya ng video kasi ayaw niya, pagtakpan ba niya? Gusto niyang pagtakpan ang kanyang pagkatalo. Tatakpan niya ang kanyang pagkatalo, ayaw niyang mailantad, kaya ang ginawa niya, naglabas ng video na tinanong niya ako, hindi ko rin nasagot yung CCC 2170. Yung CCC 2170. Kaso, ang aming topic kasi na pinag-usapan, na pagdidibatihan namin, patutunayan ko, na yung Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10 is referring to Sunday. At siya naman, ang rule niya as negative, tutulan yun by proving to me na ibang araw yon. Alin doon? Yung Lord's Day sa Revelation 1:10. Yun ang ano niya. Yun ang kanyang kailangang gawan ng paraan, ano? Wait lang ha, double check ko lang muna. Para yun ang kanyang dapat gawan ng paraan. Na patunayan niya na hindi yun Sunday. Kasi yun ang topic ko Yun ay Sunday. Ang rule niya, patunayan niya, it's either yun ay Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nasa kanya na yun. No? Patunayan niya kung anong araw yun. Kasi, yung Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10, come here. Yung Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10, yun ay referring to a specific, literal na araw. Hindi siya prophecy. Yun ay specific na tumutukoy sa isang literal na araw kung saan naranasan mismo personal ni Apostol Juan, no? Naranasan mismo personal ni Apostol Juan. So, hindi siya prophecy. Ba't ko sinabi na ba't ko ginawang specific sa Revelation 1:10 na Lord's Day? Ba't ko in-specific doon? Para ipakita na yung Lord's Day doon iba sa ibang Lord's Day. Kasi maraming Lord's Day. Pero ang sabi ni Dan Maasin, para daw sa akin, marami ang Lord's Day. Anong para sa akin? Anong para sa akin? Hindi para sa akin kasi nagbasa lang naman ako ng Biblia. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyong ebidensya. Nag-convo kami ngayon lang ni Dan Maasin Wala sana akong plano na mag-live ngayon kasi I am cleaning up my room. Pero itong si Dan Maasin nakipag-convo sa akin at nagsinungaling. Ilalantad ko sa inyo ngayon kung paano siya magsinungaling. Nandang gusto nyo kung paano siya magsinungaling. Pero gusto ko lang pakita sa inyo na maraming Lord's Day. Sige, ating buksan ng Biblia. Tingnan ninyo Uunahin ko muna yung sa Ezekiel. Okay? Ezekiel 33. Okay, ito. Wait lang, alisin ko muna tong sabal na Photoshop sa likod tsaka itong wait lang ha. Sinave ko na to Alisin ko muna tong naka sa likod na Filmora. Baka kasi biglang mamatay yung laptop dahil sa nabigatan na. Alisin ko muna ha, wait lang. Alisin ko muna to.
Kasi bilang mag-shutdown mamaya. At malamang ngayong arong oras na ito, si Dan Maasin nagla-live din. Dahil wala sana akong plano mag-live ngayon pero hahamunin ba naman ako, tatakutin ako na mag-live daw siya. Hindi mag-live ka. Oh? Taki ko kung mag-live ka. Ngayon lang. Let me the other shoes. Tanggalin ko muna itong ni Divine. Okay, masyadong madikit yung yung screen ko ngayon. Lista ko na lang to. Baka ito yung e-sword na nakapagpabagal eh. Okay. Tanggalin ko na lang yung e-sword. Baka ito yung nakapagpabagal sa sa mouse. Okay, yan. So, patunayan ko na sa Biblia, letra por letra, Lord's Day, isa lang yan sa King James Version. Isa lang yan. Referring yan doon sa Revelation chapter 1 verse 10. Pero ginamit niya kasi yung CCC 2170 kung saan ipinapakita doon na merong ibang Lord's Day. Katunayan, sa Biblia talaga literally maraming Lord's Day. Ang iba nakasulat lang as Day of the Lord, pero Lord's Day pa rin yun. Ngayon, kung sa King James Version, i-search mo yung word na Day of the Lord, ang daming talatang lalabas. No? Ang daming talata. Pero Lord's Day, isa lang talata yan. Pero, sabi niya kasi, ilan daw ang Lord's Day sa Biblia? Sabi ko marami. Sabi niya, para daw sa akin. Hindi para sa akin. Kasi ako'y nagbabasa lang. No? Ako'y nagbabasa lang naman. Pakita ko sa inyo ha. Ating subukan buksan yung Ezekiel 33. Oh. Yan ninyo ha. Ezekiel 33. Ayan. Oh, anong sinasabi dyan? Oh. The day is near. Yan. That day is near. It will be a cloudy day. Yes, the Lord's day for judging is near. Huh? The Lord's day for judging is near. It will be a cloudy day, that time for judging the nations. Eh, para sa kanya, isa lang ang Lord's Day sa Biblia, Sabado. Ha? Para sa kanya, isa lang ang Lord's Day sa Biblia, Sabado. Eh, paano ngayon yan? The Lord's Day for judging is near. Yung Lord's Day for judging, Sabado? Ano ba naman? Ako mabibintangan na walang alam sa Biblia. Isa pa. Si Panya. Oh, si Panya tayo. Si Panya. 1:7. Ano sabi? Be silent. Huh? Be silent before the Lord God, because the Lord's day for judging the people is coming soon. Oh, the Lord has prepared his sacrifice and he has told his invited guests to get ready. The Lord said, on the Lord's day of sacrifice. O ito naman, Lord's day of sacrifice. Sabado ba yan? Pakita ko sa inyo kung ano yung convo naming dalawa ni Dan Maasin. Pakita ko sa inyo kung paano nagsinungaling ang SDA na evangelist na ito. Yan, pakita ko sa inyo Ito yung aming convo ni ni Dan Maasin. Okay? Sabi niya, magla-live daw siya, tatakutin ba naman ako na magla-live siya at ilalabas niya ang convo, unahan na kita. No. Para makita. Huwag kang magde-delete ng message mo, Baka yung iba dyan, hindi ko na maganda kasi dinelete mo na. Oh, eto. Pakita ko sa inyo kung paano siya nasinungaling. Eto, sinigay ko sa kanya yung episode kagabi. Yung sa November 8 na sasagutin ko yung video niya na Jando Alabado hindi makasagot sa aking tanong. Natural, hindi yan dapat sagutin kasi out of topic. Gagawa-gawa siya ng debate review pero nakafocus siya sa part ng video na ang tanong niya out of the topic. Ano ba yung topic?
Ang topic, patutunayan na ang Lord's Day sa Revelation 1 verse 10 is referring to Sunday. At siya ay negative. Siya ay negative. Ha? Ano ba ang subject matter ng topic? Yung Lord's Day sa Revelation 1:10. Pero dahil nakalagay ayon sa Biblia, dami na yan yung ibang Biblia. Yung ibang talata. Kaya niya binasa ang CCC 2170 kasi nakalagay doon ayon sa Biblia. Debater ba talaga yan si Dan Maasin? O talagang pakunwari lang debater? Alam nyo, pag sinabing ayon sa Biblia at ayon sa referensya, sila ang pagbabatayan, Biblia at referensya. Pero ang isyong pag-uusapan kung ano yung Lord's Day sa Revelation 1:10. Ba't niya tinakbo sa CCC 2170, hindi naman yun referring sa Revelation 1:10. Ngayon, ito tayo ngayon sa sabi niya. Sabi niya, palusot mo lang naman na yung Lord's Day dyan ay sa Israelita. Kasi, Israelite naman talaga. Buksan ko sa inyo, pakita ko sa inyo na yun ay Israelite. Ayon sa, hindi ko siguro may pakita ang buong ng CCC dahil sa naka-crop na siya. Pero babasahin ko na lang pa rin sa nakalagay dito. Talaga namang Israelita yun eh. Babasahin ko Israelita ha. Sabi niya, palusot lang daw yan ay sa Israelita. Palusot lang daw. Basahin natin para makita nyo kung ano siya magsinungaling. Gustong-gusto ko yung labasan ng ebidensya eh. Sige. Labasan tayo ng ebidensya, Dan Masi. Nagla-live ka ngayon dyan? Sige. Patulan mo tong ko. Ebidensya ang hawak ko. Ngayon. CCC, i-search ko muna yung 2170. Basahin ko na lang para sa inyo, para hindi na maano yung screen niyo. Sabi dito, ayan, sa bahaging yun, Scripture also reveals in the Lord's Day a memorial of Israel's liberation from bondage in Egypt. Israel's liberation. Israel's liberation. Sabi niya, palusot ko daw. Tapos, ang footnote sa baba, 94. Palakihin ko, wag na lang kasi baka di nyo makita. Wait lang, Lakihin ko lang. Tingnan ninyo, Ayan. Ang footnote dyan, number 94. 94. Ayan, napakaliwanag, 94. Ito. Yan, 94. Napakaliwanag, 94. Ano ba ang meaning ng 94 na yan? Ano bang verse na tinutukoy dyan? Revelation 1:10 ba? At tingnan sa footnote number 94, ano yan? Yan ay Deuteronomy 5:15. Ano ba yung pinag-uusapan namin dalawa? Namin pagdidibatihan. Yung Lord's Day sa Revelation 1:10, hindi yung Lord's Day sa Deuteronomy 5:15. Ngayon, pilit niyang itinatago ang kanyang pagkatalo. Ang ginawa niya, nakipag-chat sa akin. Pero ginigiit niya, tinan nyo ang Deuteronomy 5:15, ang Deuteronomy 5:15 is part lang ng Biblia. Tandaan ninyo, ang Deuteronomy 5:15 is part lang siya ng Biblia. Hindi Biblia ang Deuteronomy 5:15. Hindi siya Biblia, part lang siya ng Biblia. Ngayon, tinatanong niya ako, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung aming convo ni Dan Maasin. Yan. Sabi niya sa akin, dapat masabi mo na sa live mo na yan kung anong araw yung nasa CCC 2170, Sunday ba yan o Saturday? Yan ang niya sa akin. Sunday ba yan o Saturday? Ang liwaliwanag dyan na ayon sa CCC 2170, referring to Deuteronomy 5:15, Israelita yung natural, Sabado yun. Pero ang sinagot niya sa akin,
Salamat dyan doon at inaamin mo na Saturday pala ang Lord's Day sa Biblia. Ha? Napakasinungaling ng taong ito. Sinabi ko lang, Deuteronomy 5:15. Pero, pakita ko sa inyo ha. Ang topic specific, Revelation chapter 1 verse 10. Ang CCC 2170 is not referring to Revelation 1:10. Nakalimutan mo siguro na negative ka sa paksa ko. Kitang-kita ang pagkabagsak mo sa debate na yan. Sige, i-review mo pa. Ngayon, sabi niya, palusot na naman. Yun lang din sabihin mo live. Wala ka naman sa debate, kundi nasa review ka na lang. Pero hindi mo pa rin masabi kung anong araw yung CCC 2170 kawawang nila lang. Nanin nyo ha? Ang ginigit niya, CCC 2170, which is referring to Deuteronomy 5:15. Ang topic namin, Revelation 1:10. Ang tinatakbuhan niya, Deuteronomy 5:15. Ngayon, yes. Pilit niya ipinapasag, papa na. Pilit niya ipinapasagot sa akin, ang anong araw yung Deuteronomy 5:15? Siyempre, ako naman, honest akong tao eh. Ha? Hindi. Dahil honest naman ako, wait lang. Ha? Masaman, wait lang ha. Ihila ko ni Divine eh. So, balik na tayo. Okay. Ngayon, ang tanong niya, anong araw yung nasa CCC 2170? At yun ay referring sa Deuteronomy 5:15. Di ako sumagot. Tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo. Very trying hard. Ipakita ko sa inyo kung paano magsinungaling ang isang SDA evangelist. Diyan ka na lang kumakapit. Tapos, i-play mo naman yung sagot ko sa tanong mo at puputulin mo yung paliwanag. Tapos, ikaw hanggang ngayon wala kang may sagot sa CCC 2170. Kawawa. Hindi ka pa rin makapag-move on? Ang topic, Revelation 1:10. Ba't mo pilit iginigiit ang Deuteronomy 5:15? Ha? Very trying hard naman. Tuloy natin. Sabi ko, ano ba yung paksa kasi na kinontra mo? Sige, mag-review ka pa para mas lalo kang mapahiya. Sabi niya, sige nga, dahil wala naman tayong paksa ngayon. Sabihin mo nga sa akin kung anong araw ang Lord's Day na binanggit dyan sa CCC 2170. Tingnan niyo ang tanong niya ha, very clear ang tanong niya. Anong araw ang Lord's Day na binabanggit sa CCC 2170? Ayon sa CCC 2170, it is referring to Deuteronomy 5:15. So it is not referring to Revelation 1:10. It is referring to Deuteronomy 5:15. Wait lang, Michael. Michael, will you please stop that? It's so noisy. Okay. So, yan ha. Tapos, tuloy naman din yung aming convo. Pakita ko sa inyo para makita nyo kung paano magsinungaling ang isang Dan Maasin. Ito. Deuteronomy 5:15. Ano ba ang ino-observe ng Israelita nung panahon ng Deuteronomy 5:15? Pero ang paksa nasa Revelation 1:10. Ayun. Sabi niya, di ko tinatanong ang talata. Tingnan mo kung anong klaseng misleading to. Ha? Tinatanong niya kung anong araw yon. Anong araw yun? I-review mo yung sinasabi sa Deuteronomy 5:15. Mahirap bang gawin yun? I-review mo. Dan Maasin. Anong araw ang ino-observe ng mga Israelita sa Deuteronomy 5:15? Yun lang. Hindi mo alam.
Tingnan nyo ha, kung gaano kakawawas dan maasin. O, tapos, di ko tinatanong ang talata, puro ka iwas halatang talunan ka. Tingnan ninyo, isa ito sa mga style ng mga SDA na nabubaluktot na. Pag sila bumabaluktot na, ang ginagawa nila nagpapatutsada. Saywar ba? Saywar. Patatamaan yung ano mo, yung ego mo para makuha nila yung kanilang gusto. Ha? It is a very dirty tactic dan maasin and very irreligious na magsasaywar ka sa isang tao para kunin mo ang gusto mo. Tapos sabi niya, sabihin mo anong araw ang Lord's Day dyan sa CCC 2170, Sunday o Saturday? Sagot, talunan. Tingnan nyo ha. Ang tinatanong niya, yung nasa CCC 2170. Specific ang tanong ha, very specific. Tingnan ninyo. Gusto ko makita ninyo ito. Ang tanong ay very specific. Pero pag sinagot mo ang specific question, gagawin niyang general. Ano ha? Ano? Talagang iiwasan ang mga tanong na wala sa paksa. Normal yan, dan maasin. Nakala ko ba debater ka? Ha? Basic rule yan. Itatanong mo pa kung anong araw yun, panahon ng Deuteronomy yun, pero hindi kasi yan ang paksa, kaya invalido ang tanong mo. Sige, mag-review ka pa para may banatan uli ako. Yan, sige, pakita natin. Nag-live ba si Dan Maasin ngayon? Double check ko nga kung nag-live si Dan Maasin ngayon. Tingnan natin kung nag-live ba si Dan Maasin ngayon. Kasi, para malaman natin. Nag-live ba si Dan Maasin? Ay, hindi tumuloy. Hindi tumuloy. Ang post niya rito, after ng debate namin, hanggang ngayon, sandamakmak na debate reviews ang ginawa ni Jando. Hoy, huwag mong kalimutan, ikaw ang nauna. Ikaw ang nauna. Ni-replay lang naman, nag-alburoto ka na. Ha? Ni-replay lang ni Wendell Talibong, nag-alburoto ka na. Gumawa ka pa ng video na hindi ko sinagot ang tanong mo, natural. Natural na hindi ko sasagutin ang naturang tanong kasi ang issue, ano ba ang Lord's Day sa Revelation 1:10? Revelation 1:10. Ang CCC 2170 is not referring to Revelation 1:10. May utak ka pa dyan? Sabihin mo lang kung wala na, bigyan kita ng isa. Ngayon, tuloy natin. Kitam, hindi talaga makasagot. Wala naman tayo sa debate ngayon, pero bakit hindi mo pa rin masagot kung anong araw ang Lord's Day sa CCC 2170? Kawawa ka. Hoy, Danilo. Mr. Danilo, maasim. Ha? Nakaka-enjoy ba natin si Dan? Mr. Danilo, maasim. Ha? Kawawa ka naman. Move on na sa CCC 2170. It is not our topic. Ang topic natin, Revelation 1:10. Move on ha. Kawawa ka naman. Move na yo. Ano to? Lokohan? Alam mo na, itatanong mo pa. Ikaw, di mo ba alam? Bakit di mo masabi kung anong araw ang Lord's Day na binabanggit sa CCC 2170? Ating balikan. Ano ang sinasabi sa 2170? Deuteronomy 5:10. Kahit sinong baguhan sa Biblia, alam kung anong araw yan. Kunwari pa to. Tinatanong mo, Deuteronomy 5:10, tapos nang sagutin ko, ano yung Lord's Day sa Deuteronomy 5:10, sabi niya, salamat, inaamin mo na Saturday pala ang Lord's Day sa Biblia.
Oy, napakasinungaling nito. Tingnan ninyo ha. Kung paano magloko itong si Dan Maasin. Papakita ko sa inyo. Hindi nakapag-live. Mag-live daw siya ngayon. Mag-live daw siya ngayon pero hindi nakapag-live. Ano? Huhugot ka pa? Huhugot ka pa sa video ko na to? Nako, tuloy natin. Sabi ko, alam ko yon, Deuteronomy yan natural yung Jewish Sabbath. Pero ang paksa natin sa nangyaring debate, hindi naman about sa Deuteronomy dahil maliwanag ang nasa paksa. Patutunayan ko na ang Lord's Day sa Revelation 1:10. Wala akong sinabi yung patutunayan ko na ang Lord's Day sa Deuteronomy 5:15. Ang liwanag, Lord's Day sa Revelation 1:10. Ang tinakbo niya, Lord's Day sa Deuteronomy 5:15. Ano ka ba, Danilo Maasim? Gusto Danilo Maasim talaga? Tuloy. Tutol ka, so dapat sana naglabas ka ng ibang araw, but still, focus pa rin sa Revelation 1:10. Yun ang rule mas negative. Maglabas ka ng ibang araw. Ano yun? Yun ba ay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Maglabas ka. Pero sad to say Dan Maasin, natapos yung debate natin, wala kang nailabas na Biblia na mababasa on Saturday. Or on the day of Saturday. Wala kang nailabas tuloy natin. Di ko tinatanong ang talata, Sunday or Saturday lang. Tingnan nyo ha, tingnan ninyo. Hindi niya tinatanong ang talata, pero ang pinagkuhanan niyang CCC 2170 ay tumutukoy sa, tumutukoy ito sa araw. Wait lang. Nakalimutan ko, ito pala yung minus ko. 2170. Ayan 94. Yung talata na iniiwasan ni Dan Maasin kasi ipangluloko niya ang sagot, iniiwasan niya, ang tawag dyan, Dan Maasin, deceiving tactic. Pag ikaw ay gumawa ng isang deceiving tactic, deceiving, alam naman Dan Maasin kaya niyang iniiwasan yung talata Hindi ba? Kanya iniiwasan ng talata kasi alam niya. Alam niya ang sagot. Iniiwasan niya yung talata. Pag alam mo yung sagot, tapos iniiwasan mo lang yung talata para maitago, maikubli sa mga tao, manluloko ka, Danilo Maasim. Gusto mo kong bumanat? Banatan kita ngayon. Tuloy natin yung aming convo. Convo ha? Ito. Next question. Kinsa may nagpili anang 7th day of the week nga maunang Saturday nga mahimong Lord's Day? Ang mga Hudyo o ang Diyos mismo? Tubag. Ang galing, ang galing. Ang sagot ko, direktamente. Ang mga Israelita kay mauna ang adlaw nga sila gipagawa sa Ehipto. See? Ang mga Israelita ang pumili. Dahil sa araw na yan, sila inilabas sa Ehipto. Sila pumili. Inilabas sila sa Ehipto. Doon sila nakapagpahinga Pero take note, utos sa Sabat, huwag kang magbitbit ng kahit ano. Pero nung sila inilabas sa Ehipto, ang dami nilang pinagbibitbit noon. Hindaan nyo Nang sila nilabas sa Ehipto, ang dami nilang pinagbibitbit noon. Ang dami nilang pinagbibitbit noon. Tuloy natin.
Asa mabasa sa Biblia nga ang Israelita mo'y nagpili sa Saturday nga mahimong Lord's Day. Deuteronomy 5 din ang sagot. Kay nianang adlaw man sila gipagawa sa Ehipto, busa mao na ilang gipili nga igo ra man silang gisugo nga magbantay Sabath, kay sila gipagawa sa Ehipto. O liwanong talata eh. Alalahanin ninyo na kayo ay naalipin sa Ehipto at kayo ay inilabas ng Panginoon gamit ang kanyang malakas na kamay. Kaya inuutusan kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Sabi sa mga Israelita na inilabas at saka sa mga hintil na kasama nila. Kaya inuutusan kayo ng Panginoon ng Diyos na ipangilin ninyo ang araw ng Sabath. Inilabas sila, kaya sila inutusan. Anong araw ang Sabath? Wala naman sinasabi sa Genesis kung anong araw yun. Sabi, ikapitong araw, hindi naman of the week. Ha? Hindi naman of the week. Ikapitong araw, hindi naman of the week. Kasi wala pa namang week nung nagsagawa ang Panginoon ng 7th day, 6th day. Tingnan ninyo tingnan nyo ang kabaluktutan ng ng unawa ng SDA. On the 6th day, ginawa ang tao. On the 7th day, nagpahinga ang Diyos. Yung 7th day na nagpahinga ang Diyos, yun ang first day ng tao. Dahil yung 7th day na nagpahinga ang Diyos ay ang first day ng tao, anong araw magsasabat sina Adan at Eva? Anong araw? Yung 7th day, first day of the week, first day yun ni na Adan at Eva Kahit ulit-ulitin mo yung paikot-ikot first day nyo yung 7th day Paano ngayon yan? Di giba kayo. Tuloy natin. Inunahan ko na lang maasin. Tatakutin pa ako. Tatakutin mo pa ako? Mas lalo kung ginaganahan kung ginaganyan ako Ngayon, hindi nakapag-live. Tuloy natin. Sugo mana sa Diyos ang Deuteronomy 5:15 nga pabantayon. Yan lang si Divine humingi ng tulong. Wait lang alisin ko muna to Kasi ito yung nakapag kay Divine Litan ko muna to. Wait lang. Tanggalin ko muna. Okay, got it. Divine Divine. Okay. So, sugo mana sa Diyos ang Deuteronomy 5:15 nga pabantayan ng sa ila ang adlay papahulay sa ato dili sila maoy nagpili kung maoy magsugo. Karon asa mabasa sa Biblia nga mga Israelita nagpili nga ang Sabado mo ang adlaw sa Ginoo. Ayaw pahalata nga wala kay alama. Yan ang tinan niyo yung mga mga chat ni Dan Maasin. Puro patutsada. Ang SDA, para makuha ang kanilang gusto, idinadaan yan sa kabaklaang patutsada. Bakit? Kasi, kung masyado kang emotional at natatamaan ng ego mo, baka patulan mo, pain yun. Baka pain yun. Talaga namang pain yun. Tuloy natin. Paano ko sinagot? Yes! Utos sa kanila ang mangili ng Sabat dahil sila inilabas sa Ehipto. Kaya nga nila pinili ang Sabado dahil sa araw na yan sila inilabas sa Ehipto. Ang liwanag ng talata Alalahanin ninyo na kayo ay naalipin sa Ehipto at kayo ay inilabas ng Panginoon ng inyong Diyos sa pamamagitan ng kanyang malakas na kamay. Kaya inuutusan kayo ng Panginoon ninyong Diyos na ipangili ninyo ang araw ng Sabat. Anong araw yun? Anong araw? Ipangili nga anong araw? Sabi ng Panginoon, ipangili ng araw ng Sabat. Anong araw? Anong araw yun? Ipangilin daw, anong araw? May alam ba sila? So, anong ginawa nila para makapagpangilin sila ng araw ng Sabat?
pinili nila yung araw na sila inilabas sa Ehipto. Exodo 20, versikulo 10, huwag kang gagawa ng kahit ano. Sa araw ng Sabat, huwag kang gagawa ng kahit ano, ni ang inyong mga alaga. Oh, kung Sabat na pala, ha? Kung specifically Sabat na pala, ang araw na sila inilabas sa Ehipto, yung kanilang hayop, ang daming binitbit. Oh? Sila mismo, habang naglalakad patawid sa dagat na pula, ang dami nilang binitbit. Kung Sabat na pala, yung before sa tumawid sa dagat na pula, sana walang bumitbit ng kahit ano. Oh. Ano, tutulan nyo yun. Oh. Kung Sabat pa yon, before sila tumawid sa dagat na pula, wala sana silang binitbit sa araw na yon. Ang dami nilang binitbit eh. Pati ang mga hayop, ang daming binitbit ang mga hayop dun eh. O, yan ha. Tuloy natin. Ha 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 ha, wala juday kaya lamang. Ano yung mga ano niya? Mga chat niya, no? Mga chat niya. Anyway, salamat sa imong pag-angko nga Saturday day ang Lord's Day dia sa Biblia. Tingnan mo. Kung gaano kasinungaling itong taong ito. Ang tanong niya, CCC 2170. Ang CCC 2170 is specifically referring sa Deuteronomy 5:15. Nang sinagot ko siya kung anong araw yon, sabi niya, salamat at inamin mong Saturday ang Lord's Day sa Biblia. Tingnan mo. Kung gaano kasinungaling si Dan Maasin. Oh, ipinapakita ko sa inyo ang member ng 3A Media, Seventh-day Adventist Evangelist na si Dan Maasin. Ha? Ang tanong niya is specifically, CCC 2170. At ayon sa CCC 2170, it is referring to Deuteronomy 5:15. Sabi niya, scripture. Tama. Kasi ang Deuteronomy 5:15, nasa loob ng scripture. Ano ba yun? Sa kanya, nabasa lang niya ang scripture, aba dinamay ang revelation. Bakit? Bakit Danilo Maasim? Bakit Danilo Maasim? Meron na bang revelation panahon ng Deuteronomy? Utak naman, please. Kayo talaga. Nag-iisip pa talaga kayo? O ano? Ayun na bahala kay Danilo. Desperado eh. Desperado masyado. Ala, sige, mag-post ka. Kawawa ka naman. Ako pa tatakutin mo? Ginaganahan ako. Sabi niya, last question na lang. Pila man kabuok ang Lord's Day ang gisgutan sa Biblia? Isa? Duha? O daghan? Ayaw si Mang, ha? Halatang dinanood kagabi. Ang dami ko inilabas. Sige, maglabas pa tayo. Sige, maglabas tayo. I-search nyo sa Bible nyo. Meron kayong e-sword? Search nyo. Sa King James Version, ang Day of the Lord. Ilang talata lalabas? Isa ba? Talaga. On the Lord's Day of Sacrifice. Ano yon? Sabado? Kaya dito na ako napikon. Kasi, tayo, as a Catholic, a Roman Catholic evangelist, syempre, honest tayo. Sabi ko sa kanya, sinagot ko siya, sa CCC 2170, yun ang tanong specific eh. Very specific tanong, 2170 ng CCC.
At yun ay referring sa Deuteronomy 5:15. Ayan o. Oh, you shall remember, Scripture also reveals in the Lord's day a memorial of Israel's liberation from bondage in Egypt. You shall remember that you were a servant in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out thence with mighty hand and outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you. Sinong you? Israel. Sabi niya, palusot lang. Palusot eh. Andiyan nakala kayo. A memorial of Israel's liberation. Tapos sabi ko sa Israel yan. Sabi, palusot. Talaga bang nag-aaral ka ng Biblia, Danilo Maasim? Wawa naman. Tapos may nakalagay, commanded you to keep the Sabbath day 94. Footnote number 94. Anong tinutukoy ng footnote number 94? Deuteronomy 5:15. Hindi naman pala yan tumutukoy sa Revelation 1:10. Tatakutin. Tingnan nyo ano nangyari. Tingnan nyo ano nangyari. Ano nangyari? Sabi ko, ay bakakon ka. Wala jud ko gaingon. Pinakita ko sa inyo ang buong konvo. Wala akong sinabi na Saturday ang Lord's Day sa Biblia. Ang sinabi ko sa Deuteronomy 5:15. Ang Deuteronomy 5:15 parte lang ng Biblia. Ang Deuteronomy 5:15 ay hindi Biblia. Isang verse lang yan eh. Ano ba yung Biblia? Intro wadi para karpo erkomenos perikay tab Biblia. Ano yung Biblia? Mga libro. Ang tanong niya, isang verse lang. Hindi mga libro. Pinakita mo lang Dan Maasin na ganyan kakaliit. Kung ikukumpara ka sa akin, ang layo mo. Oh, tuloy natin. Wade ka nilantaw sa akong gilayb gabi nga perte mang daghanag Lord's Day sa Biblia. Gusto kag sample? Oh, eto, sabi niya. Bakak din ang gisulti sa inyong CCC 2170. Imong giangko nga Saturday. Scriptures, tinan mo ang scriptures niya, plural. Tingnan nyo ang scriptures niya, plural. Ang sinasabi ba ng CCC 2170, plural? Balikan natin ang CCC 2170 kung plural ba. Magsisinungaling ka pa? Oh, palakihin ko yung yung scripture. Ayan. Sobrang laki na ng scripture. O ayan, Dan Maasin. Plural ba yan? Hoy, Danilo. Plural ba yan? Tamang sinasabi ng kanilang libro, SDA shall be brought down to hell. Kasi sinasadyang magsinungaling. Tatakutin pa ako na ipopost daw niya. Unahan na kita. Magsisinungaling ka pa? Oh, nanonood ka ba ngayon? Masakit, di ba? Oh, ina ninyo. Oh, anong ginawa ni Danilo? Ang tanong, CCC 2170, nga imong giyan ko nga Saturday, scriptures, ginawang plural. Man nakabutang diha, scriptures daw. Scriptures ang nakabutang. Tingnan nga natin kung scriptures ba. Hoy Danilo, baka malabo na mata mo, magsalamin ka na. Ha? Danilo Maasim,
Baka malabo ng paningin mo, magsalamin ka, scripture yan. Magsisinungaling ka pa. It is only referring to Deuteronomy 5:15. Ba't ayaw mong banggitin ang Deuteronomy 5:15? Ba't ayaw mong banggitin? Takot ka bang banggitin para malaman ng mga tao na it is referring to Deuteronomy 5:15? Tingnan ninyo, paano mag-deceive si Dan Maasin? Tingnan ninyo, ipinapakita ko sa inyo. Paano mag-deceive si Danilo Maasim? Oh. Oh, ngayon. Tingnan nyo ha. Nilagay ko pa rito. So, scriptures DI, Deuteronomy 5:15 ra. Oh. Scriptures DI nga Deuteronomy 5:15 ra. Ay, nako, kawawa. Tinan nyo ha, gagamit-gamit ng CCC 2170. Lulukohin ba kayo? Ang lino ng footnote dyan footnote number 94. O, balikan natin. Ayan o, footnote number 94. Dan Maasin, lulukuhin mo kami? Footnote number 94. Ang CCC 2170 is referring to footnote number 94. Ano yan? Balikan natin. Ano yung footnote number 94? Deuteronomy 5:15. Tapos sabihin mo sa akin, ano ang scripture sa'yo? Deuteronomy 5:15 lang? Luloko ka pa? Luloko ka pa? Lulukuhin mo pa ang mga tao? Kayo talaga mga sabadista kayo? No? Lulukuhin nyo pa ang tao? Oh, sinibigay ko. Ezekiel 33. The day is near. Yes, the Lord's day for judging is near. It will be a cloudy day. The time for judging the nations. Sabi niya, Sabado na. Sabi ko, Sabado na. O, wala siyang reply. Si Panya 1:7. Be silent before the Lord God, because the Lord's day for judging the people is coming soon. O, Sabado yan. Walang reply. Si Panya 1:8. The Lord said, on the Lord's day of sacrifice. O, Sabado yan. Wala siyang reply. Napailalan jud ka nga wala kay alamag sa Biblia. Dito na ako nagsabi. Before ko banggitin yan, ang dami niyang binitawang salita na ako raw yung walang alamag. Ano ba naman? Oh. Tapos, sabi niya, so klaro nga daghan ng Lord's Day para nimo. Para sa akin, binigay ko na nga, oh. Ayan, oh. Ezekiel 33, si Panya 1:7, si Panya 1:8. Binigay ko na nga eh. Tapos sabihin niya, para sa akin lang. Ay, nako, 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 nako. Nako, nako, nako. Tingnan mo. Ano mo sinabi niya dito? So, klaro nga dagan ng Lord's Day para nimo. Salamat sa imong tubag. Sayop di ay itong ingon nimo sa atong debate. Salamat sa nagsumpaki inimong tubag. Wala nagsumpaki akong tubag. Wala nagsumpaki. Review natin ha. Review natin yung debate ko ha. Review natin. Para pakita na wala nagsumpaki. Gisumpaki na po diya. O, tingnan ninyo ha. Sinabi ko roon, ang Lord's Day sa Revelation 1:10 is not connected sa ibang Lord's Day. Oh. Sinabi ko lang nga hindi connected sa ibang Lord's Day. Sa madaling salita, marami. Tapos sabi, nagkasumpaki. Specific lang yung topic, Revelation 1:10. Specific. Tingnan nyo. Hanapin ko yung video namin sa debate. Pakita ko sa inyo na si Danilo talaga, ako hahamunin mo ako ng debate review, Danilo. Wala kang laban sa akin, Danilo. Ha? Ang asim mo. Napaka-asim nito. Ating i-review yung, yung debate namin dalawa. Napin ko muna. Pakita ko sa inyo, ha?
Hanapin ko na yung debate namin dalawa ni Danilo Maasim para may pakita ko sa inyo na may binanggit ako doon na hindi siya connected sa ibang Lord's Day. Hanapin ko muna. Dami kasing files dito eh. Hanapin ko muna ha. Wait lang. Silipin ko muna rito para makita natin. Sisinungaling ka sa akin harapan? Eto. Kita ko. Wait lang. Ito ko si screen. VLC. Ano nga? Oh. Ano nyo? Wait lang. Ito. Kinggan ninyo ha. Day of the Lord, hindi po siya related. Ha? Baka referensya. Running? Okay, sige. So, start na po ako. Ano po? Pagkatandaan po natin mga kapuntos na yung ating pong topic ngayong gabing ito ay patutunayan ko na ang Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10 ay tumutukoy sa araw ng linggo o Sunday ayon sa Biblia at mga referensya. Ang Lord's Day na nakasulat sa Revelation chapter 1 verse 10 ay hindi po related sa ibang mga talata. Ayan, baka sakali kasi maitanong ng ating kaibigan yung ibang talata na mayroon ding nakasulat na Lord's Day o Day of the Lord, hindi po siya related. Sapagkat namumukod tangi ang Lord's Day na tinutukoy sa Revelation chapter 1 verse 10. Pause ko muna. Tingnan ninyo nasa screen ko. Sabi niya nagsumpaki daw. Ha? Sabi dito, ang Lord's Day na nakasulat sa Revelation 1:10 ay hindi related sa ibang mga talata sa Biblia, kung saan ay may nakasulat na Day of the Lord o Lord's Day rin. Lord's Day rin. Danilo Maasim. Saan ang sumpaki dyan? Magsisinungaling ka. May ebidensya ako rito. Magsisinungaling ka. Andyan na nga sa screen, oh. Ang Lord's Day na nakasulat sa Revelation 1:10 ay hindi related sa ibang mga talata sa Biblia, kung saan ay may nakasulat na Day of the Lord o Lord's Day rin. Lord's Day rin. Kasi hindi ako naniniwala na sa Biblia isa lang ang Lord's Day. Tapos sasabihin mo nagsumpake. Napakasinungaling mo talagang tao ka. Nagre-representa ka sa Seventh-day Adventist preacher, 3A Media pa, tapos magsisinungaling ka. Ano pa nakalagay dyan? Yan ay pinapatunayan ng isang batikang Bible scholar na si Dr. Charles John Ellicott sa kanyang aklat na Ellicott's Commentary for English Readers, kung saan ay ayon sana sa liksik niya, there is no ground whatever for the futurist interpretation that this expression refers to the day of the Lord, as in 2 Thessalonians 2:2. The phrase in this latter passage is totally different. The phrase here is ente koriaki himera. Ang liwanag na sinabi ko, hindi siya related sa ibang mga talata. Ibang mga talata sa Biblia kung saan ay may nakasulat na Day of the Lord o Lord's Day rin. Danilo Maasim, ang asim-asim mo. Sobra ka kung magsinungaling, grabe ka. Ha? Danilo Maasim, sobra ka talaga magsinungaling. Pinapakita mo lang kung paano magsinungaling ang isang SDA evangelist.
Remember, Danilo Maasim, kumakatawan ka sa Seventh-day Adventist Church at sa 3A Media tapos magsisinungaling ka. Ha? Magsisinungaling ka? Ayan ang ano ko, oh. Ayan ang nakalagay, oh. Ibang mga talata kasi maraming Lord's Day sa Biblia. Nang sinabi ko na maraming Lord's Day, ang sabi niya, nagkasumpaki daw. Tamo? Oh? Nagkasumpaki daw ang akong tubag. Sabi niya, mag-live ko ron. About Anikon Bonato, nag-live ba na ikaw? Ating i-refresh. Ating i-refresh kung nag-live ba siya. Worry pa to. Oh, wala pa rin nag-live. Tatakutin mo ko, hahamunin mo ko, napakasinungaling mong tao. Sige, mag-live ka, baliktarin mo, may ebidensya na ako ngayon, itong video na ito, live ito. Oh, magsinungaling ka. Total, sanay ka naman magsinungaling eh. Hindi ako magtataka kung magsisinungaling ang isang Dan Maasin kasi Sabadista yan. Oh. Ano? Danilo? Ang asim ng mukha mo. Oh. Ayan. O, di wala na. Wala na. Tingnan ninyo. Magsisinungaling ka pa. Isa lang yung tinatanong mo, specific. Anong araw yung Lord's Day sa CCC 2170? At yung CCC 2170 referring sa Deuteronomy 5:15. Sa Deuteronomy 5:15 lang yun. Dahil may mga talata sa Biblia na Lord's Day, hindi naman referring sa Saturday. Hindi na ma-open na. Yan na ma-open na, oo. Sisinungaling ka pa. Sabi mo pa ngayon, nagsumpaki na akong tubag. Sinabi ko lang na maraming Lord's Day, nagsumpaki na kaagad. Binanggit ko yan sa debate. Binanggit ko sa debate, hindi siya related sa ibang mga talata sa Biblia. Kasi may mga ibang talata sa Biblia. May ibang mga talata sa Biblia kung saan may nakalagay na Day of the Lord o Lord's Day din. Kasi maraming Day of the Lord sa Biblia. Tingnan nyo, especially sa King James Version, Day of the Lord, ang daming talatang lalabas. And it is not referring to Saturday. Oh. Tingnan ninyo. Sabi niya, nagsumpaki. Ano nagsumpaki? Patunayan mo, nagsumpaki. Eh sa debate, sinabi ko na, marami. Tapos sinabi ko rin ngayon, marami rin. Paano nagsumpaki? Sinungaling ka talagang tao ka, Danilo Maasim. Oh, sige, live mo. Takutin pa ako mag-live. Oh, pinapakita ko sa inyo kung paano magsinungaling ang isang Danilo Maasim. Oh, tingnan naman natin ngayon. Ito tayo sa sa commentary. Commentary tayo. Lipat tayo ng ng ibang frame. Kasi para makita natin yung commentary ng mga tao. Talaga, sanay na sanay ka talaga, Danilo, sa pagsisinungaling. Ipinapakita mo lang sa akin, Danilo Maasim, na kayong mga Sabadista sanay magsinungaling. Iba naman yan. Hindi ba kayo nahihiya? Angkin kayo ng angkin ng revelation na sumusunod sa kautusan pero lagi kayo nagsisinungaling?
Angkin kayo ng angkin? Mga remnant daw sila, sumusunod sa kautusan, enjoy na enjoy sa pagsisinungaling. Isa lang yung tinatanong niya sa akin, isang ano lang yun. Tapos ginawa ba naman niyang ano? Buo lahat? Sa Biblia, maraming Lord's Day. Napakasinungaling mo talagang tao ka. Oh. Ating simulan sa ibabaw para fair naman doon sa mga naunang mag-comment. Teka. Nahin ko sa ibabaw para fair naman doon sa mga nauna. Okay. Sabi dito, si Dan Maasin, ilang beses nagsinungaling. Taka pa kayo, sanay na yan. Sanay na yan. Kaya ko inilantad sa live na ito, na si Dan Maasin, kahit basta siya ang mag-evangelize, sinungaling talaga yan. Sinungaling talaga. Naglabas ako ng ebidensya, sinungaling talaga. Ang tanong niya, CCC 2170. Ang CCC 2170 is referring only to Deuteronomy 5:15 kasi Israel's liberation yun. Israel's liberation. Yung Revelation 1:10, it is not referring to Israel's liberation. Danilo Maasim. Ang Revelation chapter 1 verse 10 is not referring to Israel's liberation. Ano ba naman yan? Sabi Dan Maasin, basahin mo yung CCC 2191. Doon ang Lord's Day refer to Revelation 1:10. Good evening po, Brother JD. Aljan Bagatan, ang daming alam na pagbibintang, pati ang munting namin binanatan. Pero nang siya nang hinamon, di naman pumasok sa Zoom. Tana mo. Nagyabang siya kay Dwayne Cartojano. Nagyabang. Ngayon, sinali si Dwayne Cartojano ng live. Maglalabas sa screen ng Greek manuscript, ipabasa sa kanya, i-translate niya, ayaw lumaban. Ako na mismo ang gumawa ng paraan para siya lumaban, siya pa rin umatras. Ha? Yabang kasi. Yan ang problema. Lagi nangunguna yung yabang ni Dan Maasin eh. Ba't siya mayabang? Kasi, yan ang dirty strategy ng SDA. Idadaan sa saywar ba? Saywar. Dadaan sa saywar. Para ano yung ego mo? Mapatamaan yung ego mo. At pag natamaan yung ego mo, kung ano-ano na lang sasabihin mo, yun ang hinihintay nila. Kung ganyan ka Dan Maasin, huwag ka na lang mag-preacher. Kasi, dapat kapag preacher ka with all honesty. Ha? Pag mag-preacher ka, you should always speaking with all honesty. Ganyan ang role ng isang Bible preacher. You should always speak in full honesty. Hindi magsisinungaling ka. Yayabangan mo si Dwayne Cartojano, wala ka namang laban doon. Si Dwayne Cartojano, paharapin mo yan ng Greek manuscript. Babasahin niya, ita-translate niya pa. Without the help of any other book. Ikaw, kaya mong gawin yon? Natakot ka. Hinamon ka ng harapan ni Dwayne Cartojano. Sa isang Zoom, hindi ka pumasok kasi ang sabi mo sa akin, alam mo na mapapahiya ka. Alam mo naman pala ba't ka pa nagyabang? Sana, kung alam mo naman, hindi ka na sana nagyabang. Yabang ka pa kasi. Taktik talaga yan ng mga peke na simbahan, mga sinungaling talaga mga sulpot.
sabi ni Jig John, palpak talaga si Dan. Oh, kawawa mga naniniwala kay Mr. Maasim. Oh. Dan, paminta, boss. Pataka ra nagbangag. Oh. Sakto jud ka, bro. Daghan sila kahayupan. Gidala lata sa kadagatan. Oh. Sa araw ng Sabat, bawal gumawa ng kahit ano yung pamilya. Yung kanilang mga alagang hayop at yung mga taga-ibang bansa na naninirahan sa kanila. Bawal gumawa, bawal bumitbit ng kahit ano. Tapos nung sila tumawid sa dagat na pula, ang dami nilang binitbit doon. Tapos sasabihin mo na ano yon? Kaya nga pinili yung araw ng Sabat eh. Yung Sabado, pinili yung Sabado kasi sa araw yun sila inilabas sa Ehipto. Asa mo din mo charger, Rafael? Pangita ah. Imita sana, di pangita yung ulo. Ha? Indot kayo mong background sound, laughing bro. Sabi ni Ricardo Canitoquero. Maayo kay mo tuon nagsisisi si Dan Maasin, hapit na jud ang makatoliko. Hapit na gyud. Okay. Lunggo kasi yan bro, damo na baon na tikal. Hello po sa lahat, no? Wilfredo de Mesa Lansangan, good evening po dyan, watching from Kapas Tarlac. Juan Galaran de Jesus, baka doble ang linte ng mata kaya dumami ang basa. Ano ba naman yan? Oh. Tayo. Ana Teleron, kawawang SDA nasin. Masisira ang mga kaanib ng SDA sa kasinungalingan ni Dan Maasin, sariling interpretasyon. Talaga, sariling interpretasyon. Bakit? Specific ang sinasabi ng ano eh. Specific ang sinasabi ng CCC 2170. Referring sa Deuteronomy 5:15. Sabi ni Dan Maasin, ang nakalagay dyan is scriptures eh. Pag scripture ba, Deuteronomy 5:15 lang. Halimbawa, ganito. Sabihin ko, patutunayan ko ayon sa Biblia. Ibig sabihin ba nun, buong talata, from Genesis to Revelation, yun ang makabasa? Oh, ba't hindi ka nag-live? Natakot ka na? Kala ko ba magla-live ka? Takot Dan Maasin. Oh, asim talaga. Froilan Tag-at, mga Ebreo 4:9. May natitira pang ang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Oh, ano yung Sabat na yan? Alam mo? It is a place of rest, hindi yan Saturday. Walang sino mang Bible scholar, patunayan ko na yan ay hindi siya Saturday. O, tingnan ninyo ha, hindi yan Saturday ha. Ebreo 4, ano yan? 4 Gs? O, sige. Tingnan natin sa Ebreo 4 Gs. Nanyin nyo ha, pakita ko sa inyo. Wow, itong mga Sabadistang ito. Oh. Sabi ganito. Basahin ko ha. Ano niyo? Ito. And so this is still a live promise. It wasn't canceled at the time of Joshua. Otherwise, God wouldn't keep renewing the appointment for today. The promise of arrival and rest is still there for God's people. Ano daw? Tinananatili. The promise of arrival and rest is still there for God's people. God Himself is at rest, and at the end of the journey, we'll surely rest with God. So let's keep at it and eventually arrive at the place of rest. Ano yan? Saturday? Ha?
Hoy, mga Sabadista. Yan bang place of rest Saturday? Kailan naging place of rest ang Saturday? Hoy! Mga Sabadista, kailan naging place of rest ang Saturday? Ano ba naman to? Ay nako, ewan ko na lang sa inyo mga Sabadista. Nagpahawa na kayo. Sige, maghawaan kayo. Sinungaling pa naman to? Oh, sabi nito. Saan ba yan? Saan yan? Wala. Balikan ko yung sobra haba. Nawala. Tanong from Ray Malino, Kapampangan. Tanong ko lang dyan bakit ang mga rebulto ng Katoliko ang ginagamit ng mga manghuhula, espiritista at mangkukulam? O, ito ang sagot. Kasi kapag rebulto ng demonyo, walang lalapit sa kanila. Ray Malinaw? Bakit rebulto ng Katoliko ang ginagamit ng mga manghuhula, espiritista, mangkukulam? Bakit nagkaroon ng kapangyarihan na mangkulam? At ang rebulto yun yung ang tinatato ng mga kriminal. At ito rin dinadasalan ng mga sugarol at mga gumagawa ng kasamaan. Ito ang kanilang dinadasalan. Pakisagot po. Ito, isa-isahin natin. Una, bakit daw rebulto ng Katoliko ang ginagamit ng mga mangkukulam para ipangloko sa mga tao na sila ay sa Diyos? Pero meron kaming na-interview na dating mangkukulam, wala naman siyang sinabi na meron silang rebulto ng Katoliko. Yung kumpisal ng mangkukulam na na-interview ni Corina Sanchez, wala siyang sinabi na meron silang rebulto ng Katoliko. Ang sabi niya, ang dinadasalan nila ay hindi Diyos. Hindi ang Diyos na dinadasalan ng mga tao. Pangalawa, bakit tinatato nila ang mukha ng Panginoon? Tanungin mo sila, bakit tinatato? Para ipakita na kasama nila ang Panginoon sa magitan ng kanilang tato. Pangatlong tanong niya, bakit daw dinadasalan ng mga kriminal, ng mga sugarol ang tato? Wala pa akong nakitang kriminal at sugarol na dumasal sa tato. Ray Malino, Kapampangan, isa ka pa. Wala akong nakita na nagtato ng Hesus, dinasalan ng Katoliko. Ito ang malinaw. Ang Protestante, pag yan nagdasal, walang kaharap. Nasa isip, nagdarasal. Pero ano ang mukha ni Jesus sa kanilang isip? Yung mukha ng ating rebulto. Yung mga ayaw sa rebulto, pag yan nagdasal, ang nasa isip nila, mukha ng ating rebulto. Sige, deny nyo. Deny nyo. Kunwari pa to. Dasal sila, nakaganon sila, nakabig sila kanilang mata, naganon lang, dasal, ganan, dasal, nakapikit. Pero ang nasa isip niyan, na mukha ni Jesus, yung mukha ng ating Jesus sa rebulto. Yun ang nasa kanilang isip. Whether you like it or not. Sige. Sinong protestante nagdasal tapos ang nasa isip nila hindi yung Jesus na sa aming rebulto? Sino? May pakita kayo? Sino?
Kunwari pa to. Tingnan nyo yung SDA. Picture ni Jesus Christ. Pareho sa Katoliko. Kunwari pa to. Oh. Tuloy natin mababasa. Kasi naglalag na. Baka mamatay itong live ko. Okay. Sabi, magandang kayo, Bro Jando. Watching from Oroqueta City. Mahirap, Bro Jando, kung sarado na ang isip at puno ng hatred sa puso. O, magsisinungaling na. Danilo Maasim, napaka-desperado mo naman. Ganyan ka na ba ka-desperado, Danilo Maasim, na magsinungaling ka pa? CCC 2170 ang tinatanong mo. Ang CCC 2170 mismo, referring only to Deuteronomy 5:15. Tapos gagamitin mo dahil sa term na scripture, idadamay mo pati Revelation. You are making it out of context. May CCC kang hawak. Alam mo ang nasa loob. Ba't mo binabaluktot? Panluloko yan ginagawa mo eh. Panluloko yan, Danilo. Alam mo na may footnote number 94. Alam mo ang footnote number 94 is referring to Deuteronomy. Tapos iiwasan mo, mag-i-interpret ka, isali mo pati Revelation. Mali yan. You are deceiving people. Mali yan. Ha? You are deceiving people, Dan Maasin. You are doing it, reading it out of context. Ang konteksto mismo ng Catechism of the Catholic Church 2170 is referring only to Deuteronomy 5:15. Tapos dahil may nabasa kang scripture, idadami po na pati Revelation. Pagliligaw yan. Tingnan mo, hindi nakapag-live, inunahan ko. Sinungaling ka pa. Tingnan nyo ha, baka ilang araw mo lang ngayon, magpo-post ng video yan, sa video ko na ito, tapos babaluktutin na naman niya, ugali ng mga sabadista. Wari pa to. O, tuloy natin. Pasikat lang na si Dandan Soy. Maasim para magkaroon ng followers. Tinagdan Maasim, kami ang ginagamit para dumami yung kanyang mga views. Tapos sinabi ko sa kanya, ano ba naman yan? Inesperado ka na ba dumami ang views mo? Kami ginagamit mo? Sabi niya, ba't kayo? Sabi niya, ba't kayo? Ginagamit yung mga video ni Eliseo Soriano. Sabi ko naman, hindi naman kami ang nauna kay Soriano, siya yung nauna eh. Si Soriano nauna, hindi kami. Ang video namin for evangelization, totoo ba na ang Pope ay Vicarious Filii? Tingnan yung mga unang episode ng punto por punto, Bisaya pa yon. Totoo ba ng Vicarious Filii pag kinuwenta mo 666? Oh. Tapos, si Soriano, nag-live, aking Birheng Mariang tagapamagitan. Tapos sabi niya, meron bang pari ngayong haharap sa akin yan? Pati Papa sa Roma hinahamon ko. O, sinong nauna? What? Ha? The cellphone? Where's my phone? Let me see. Wait lang muna. No? Enjoy ko to sa ginagawa ko. Paglalantad ng kasinungalingan ng Seventh-day Adventist. Sabi ko na noon pa sa pagmumuka pa lang ni Dan, Hamas maasim, asim na asim. Pag mga sulpot, sinungaling yan. Oh. Wala naman kasi silang patutunayan. Malaki kasi ang agwat ng mga ngipin niya sa harap, kaya maraming sinungalingan na magaling manginis. Tingnan niyo na. Minsan, ako'y dumalaw sa live nila.
Tapos, yung tanong ko, hindi sinasagot ng direkta, binabaluktot pa niya. Ngayon, sinisingil ko siya sa tanong ko. Ang sabi niya sa paniningil ko, gusto ko na raw lumabas. Anong klaseng batutsada yan, Danilo Maasim? Ha? Sabi niya, kapag ganyan ng CFD, sapaw ng sapaw, gusto na niyang palabasin. Kaya ko siya sinasapawan kasi, hindi sumasagot. Tinanong ko siya, sinong Bible scholar? Kasi alam ko, wala sa Biblia yan. Oh, kaya, tanong sa sinong Bible scholar? Wala silang Bible scholar. Saan Bible footnote? Wala silang Bible footnote. Ano batayan mo? Biblia lang. Ay, Biblia lang. Hindi talata hinanap ko. Ayaw magbigay ng sagot. Ang sinagot sa akin, kwento. Wait lang. No, sinagot sa akin, kwento. Tapos, pinakick out pa ako. Kasi, sinisingil ko siyang mabuti sa kwento niya. Wala na maibigay, kaya pinakick out ako. Sabi niya, i-kick out daw ako kasi hindi siya makasagot. Kinick out na nga ako. Wala na ako sa skin, wala na ako, din ako makapag-interrupt. Ano nangyari? Hindi pa rin sinagot. Ay, nako, Danilo. Ha? Sige. Mataas-taas na i-record ko at ako inaapuran na dahil magro-rosaryo pa daw. Okay, no? So, may record na ako ng 1 oras at 24 minutos. So, hanggang dito na lamang po ako. Huwag pa kasi ako hahamunin na mag-live eh. Ayan. Pinakita ko sa inyo ha. Napakatibay na pinakita ko convo namin dalawa. Ang tanong niya, CCC 2170 lang. Lagi, musunod ako ron. Ang tinanong niya sa akin, CCC 2170 lang. Ang context ng CCC 2170 only referring to Deuteronomy 5:15. Pero dahil binasa niya na scripture, nag-interpret. Pero ang interpretation niya ay hindi tugma sa context ng CCC 2170. Kasi dinamay niyang revelation. Tingnan niyo anong klaseng pagsisinungaling ang ginawa ni Dan Masin. Ha? Nabasa lang scripture. Aba dinamay 2170 ang Revelation 1:10. Iyang context noon, Deuteronomy 5:15. Natural nilagay scripture kasi yung Deuteronomy nasa scripture. Ito talaga si Danilo. Sinungaling talaga na tao. No? Sinungaling talaga. So hanggang dito na lamang po ako. Salamat po sa inyo at time to say goodbye na. Bye-bye!